Alright mga tol, balitang West Philippine Sea ulit tayo, no. Bagamat tagumpay na naitaboy ng PCG BRP Cabra itong Chinese Coast Guard mga kapatid dito sa may Zambales. May video na nakuha, no, itong GMA at nais kong panoorin natin ng sabay-sabay mga kapatid. Kung saan ay makikita sa videong to mga kapatid kung paano hinaras ng CCG o ng China Coast Guard etong ating barko at muntikan pang banggain mga tol, no? So ito, panoorin natin to mula sa GMA News mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Partikular mga tol, ang pinag-uusapan natin yung mga balita sa loob at labas ng ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea mga tol, na kung saan ay talagang tumitindi mga tol ang pangaharas ng China dito sa ating bansa. No, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong nakakuha ang GMA Integrated News ng video ng panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa ating barko sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Tila handa raw banggain ng CCG vessel ang barko ng ating Coast Guard. Nakatutok si Joseph Moro. Halos doble ang laki ng China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na magkaharap ang dalawang barko kaninang bandang tanghali sa layong 170 kilometers mula sa Zambales. Kahit nag-radio challenge ang BRP Cabra, patuloy na lumapit sa nguso nito ang humarang na Chinese vessel. Tapos kapag yan nagkabanggaan mga tol, walang ibang may kasalanan yan. Ituturo tayo ng China. Tayo may kasalanan yan. Ganon naman sila mga tol eh. Gagawa sila ng aksyon nila, gagawa sila ng mga maneobra nila hanggang sa mabangga tayo, pero hindi nila kayang panindigan yung ginawa nila. Sasabihin nila tayo bumangga sa kanila, tayo lumapit sa kanila, tayo illegal. Kahit na kung ang pagbabasehan natin mga tol, mga legality, 'di ba? Napakalayo ng bansa nila rito sa lugar na 'yan. Nasa mahigit 400 nautical miles ang layo ng bansa nila diyan sa lugar na 'yan. Tayo nasa 170, no, nautical miles. Ito, sabi rito mga kapatid, sabi rito sa report, PCG's BRP Cabra was harassed and nearly hit by China Coast Guard's vessel 170 kilometers off Zambales, mga tol. Diba? Ganun lang kalapit pero daan-daang kilometro ang layo niyan sa kanila. No? Pero wala silang aakuin dyan mga tol kung sakasakali magkakabanggaan yan. Hindi nila paninindigan yan. Tuturo pa nila tayong bumangga sa kanila. Nasa 6 na sa 10 kilometers per hour ang takbo ng barko ng China sa mga puntong ito. Patuloy na inaambahan ng BRP Cabra hanggang halos 18 yards sa 16 meters na lamang ang naging agwat nila. Tamo talagang tinututukan no? Sa isa pang video, halos katabi na ng BRP Cabra ang barko ng China. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaiwas ang Cabra at naiwasan ang banggaan. Because of the seamanship skills ng ating mga Coast Guard sailor, we were able to prevent them from delivering another possible collision sana. Kaya nga tinawag na Coast Guard Diba? Babantayan siya sa coastal nila, coastal air. Mga tol, nangangapit bahay na tong bansang to Napakalayo na ng nararating ng mga barko nila Talagang sinasakop nila, pinapanindigan nila yung kasinungalingang imbento nila na 10-dash line. No? Pinapanindigan nila yon. You can just imagine how much it would impact dito sa mas maliit nating Coast Guard vessel. Hindi ito ang unang beses na nakalapit ang barko ng China sa mga baybayin ng Pilipinas. The Chinese Coast Guard wants to norm yung illegal nating talagang hindi naman talaga disputed, and for a long time hindi naman talaga pinagpapatrolyahan ng China Coast Guard. Totoo. Ginagawa nilang normal yung mga ganitong pangyayari mga kapatid, no? Ginagawa nilang masanay na tayo. Hindi pwede. Kung ginawa nila yan sa loob ng 6 na taon nung nakaraang administrasyon mga tol, iba na kasi ngayon. Hindi natin alam sa susunod mga kapatid, hindi natin alam. Again, hindi natin alam mga tol kung sino ang next na uupo bilang presidente ng Pilipinas. Nasa kamay nating mga mamamayan yan. Nasa atin ang kapangyarihan kasi kung sino gusto nating iluklok Kung kayo ba'y magpapadala sa emosyon, kung kayo ba'y magpapadala sa mga pangako. Pero mga kapatid, alam naman natin kung sino yung mga politiko dyan mga tol na talagang very, very supportive. Diba? So bahala na lang talaga kayo Kayo majority Kayo makakaano niyan. Ang intention ng China, kung hindi mo sila mapapansin, it would take months or years
And then eventually sasabihin na ng Ministry of Foreign Affairs, for so many years, we have been patrolling the area of blah, blah, blah. No? And that's what we are preventing them to do, no? To make a reference a few years from now. Yun ang ginagawa nila. No, normalize nila, magpapatrol sila ngayon, ganyan, lumipas ang maraming taon, tapos biglang sasabihin nila, sa loob ng maraming taon, nagpapatrol niya na kami dyan, bakit ngayon pinipigilan nyo kami, di ba? Yan ang gawain nila, taktika na nila yun. Nangyari ito halos kasabay ng pagbuntot ng isa pang barko ng China sa barko naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa monitoring ni Maritime Security Expert Ray Powell, namataan dumikit ang 134-meter vessel ng China Coast Guard sa BRP Dato Bangkao ng BFAR. Kaninang tanghali, binubuntutan pa rin ng China Coast Guard ang Bangkao hanggang sa layong 100 nautical miles o halos 200 kilometers mula sa Busuanga Island sa Palawan. Ito si Ray Powell, nakabantay talaga to no? Update earlier, AIS tracks from 2:41 a.m. daling araw indicate BRP Dato Bangkao is being accompanied by its sister ship BRP Dato Sanday, which seems to have a weaker AIS signal and is not currently visible. China Coast Guard 5303 is still shadowing, nakabuntot lang mga tol. Hanggang sa layong 100 nautical miles o halos 200 kilometers mula sa Busuanga Island sa Palawan. Napakalapit lang sa bansa natin, no? Sa norte, namataan ang isang research vessel ng China sa Batanes. Halos pagkatapos ito ng pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas kung kailan inunsyo ang pagsasagawa ng Advanced Bilateral Special Forces Training sa Batanes. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Ayon kay Philippine Ambassador to the Ano masasabihin ng China sa pahayag nila? Labag ang Pilipinas, diba? Stop provoking. Yun ang naman ang lagi nilang sasabihin US Jose Manuel Romualdez, ang paghamon ng China sa soberanya ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kaya kailangan mag-modernize ng AFP. Sakto raw ang alok ng Amerika na magbenta ng fighter jets sa Pilipinas na kung matuloy, pwede ma-deliver ang mga fighter jets sa susunod na taon o sa 2027. Depende yan sa terms. Kung affordable sa atin, at saka in-approve ng ating Kongreso, at saka approve ng Presidente, edi magkakaroon tayo ng F-16s. But that is an offer as part of our AFP modernization program. Itong F-16, ito yung pinaka-tamang-tama para sa ating Air Force. Baka marami na naman magagalit dyan. Bakit nag-modernize ang Pilipinas? Tayo ba'y sasabak sa gera? Kawawa naman ang Pilipinas. Hindi ganun yun. Diba? Hinaharas tayo mga tol kasi alam ng China na wala tayong kapabilidad pa na makipaglaban sa kanila. Gagamitin ulit natin yung lagi naman nating ginagamit na example mga tol. Kapag ang isang gusali mo, diba, na puno ng iyong kayamanan, hindi mo lalagyan ng seguridad, diba? Hindi mo lalagyan ng bantay o hindi mo lalagyan ng kahit na ano man lang makakasecure doon sa iyong mga kagamitan doon sa loob mga tol. Pag-iinitan niya ng mga masasamang loob. Diba? Pagtatangkaan niyang pasukin. O gagawa sila ng paraan para pasukin yan mga tol. Kasi parang pamigay walang bantay di ba? Wala man lang, o kaya maglalagay ka ng bantay, puro bata, o kaya maglalagay ka ng guard, wala namang armas, wala namang, di ba? Wala namang kakayanan para proteksyonan yung isang establishment. Ganon din dito sa Pilipinas mga tol. Ito bansa pinag-uusapan natin dito Kung ang isang gusali nga, lalagyan mo ng CCTV, lalagyan mo ng electric fence, lalagyan mo ng guard, lalagyan mo ng armas yung mga guard, diba? Hindi isa, hindi dalawa, papalibot, lalong-lalo na kung malaki yung establishment mo, bawat gate merong bantay yan, baka maglagay ka pa ng guard dog. Diba? Ano pa kaya yung bansa? Diba? Paano natin mapoproteksyonan etong ating West Philippine Sea, yung mga likas na yaman dyan, yung mga isda dyan, mga tol, kung kakaperanggot lang yung bantay natin. Tapos yung mga bantay natin, konti pa at hindi pa sapat yung kanilang sandata o yung assets nila. Kaya kailangan talaga nating mag-modernize kasi yung bansang to mga tol, itong China, hindi yan basta-basta. Higante yan mga tol. Diba? Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang armas at mga equipment nila. No? Sila ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Kita mo naman kung gaano kalayo ang ano niyan sa atin. Bukod sa fighter jets, gusto rin ng Pilipinas na magdagdag ng mga missiles. Ang talagang gusto Diba? Kailangan natin yun ni Secretary Teodoro, we're hoping na makakabili pa tayo ng yung mga Typhoon medium-range missiles. Ang aspiration natin, magkaroon tayo ng Iron Dome kagaya nung dyan sa Israel. Depende sa budget yan mga tol, kung saan mapupunta kasi yung budget. Kahit sabihin natin gusto yan ng AFP, gusto yan ng Sandatahang Lakas, gusto yan ng Department of National Defense, pero kapag yung mga humahawak ng budget hindi yan gusto, hindi matutupad yan. Diba?
Eh sila namamahala ng budget, hindi naman ng AFP eh. Kung AFP masusunod mga tol, eh talagang bibilin nila yan. Meron din daw parating na mga barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa GMA Integrated. Okay mga kapatid, bago ang lahat, no, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga tol na ang Pilipinas ay hindi naman naghahamon ng gera. No? Ang Pilipinas ay hindi gustong pumasok sa gera. Lalong-lalo na kasi mga kapatid sa ibang mga kababayan natin na nilalait, pinagsasalitaan ng masama ang ating AFP, sinasabing inutil mga tol. May mga nababasa tayong ganyan. No, at sinasabing duwag ang AFP natin, sinasabing duwag ang PCG natin at ayaw pumalag mga tol. Hindi kasi ganun din kadali yun. Madaling sabihin sa totoo lang. Pero pag nandoon na sila sa sitwasyon na ganyan, dalawa lang yung naglalaro sa isip nila. Paiirali nila yung emosyon nila at pwedeng magkandaleche-leche lahat, o paiirali nila yung chain of command o yung kanilang disiplina na hindi na palalain to. Kasi kung papasok din naman sila sa gera, ang tanong, meron ba silang kakayanan o meron bang kakayanan ng ating bansa na panindigan itong papasukin natin na to? Hindi ganun kadali kasi talaga yon. Anyway, bilang isang Pilipino, anong masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.